Bago natin simula ng napakagandang kwento, please comment Hi Commander o kaya naman Hello Commander. Makita ko lang po ang inyong mga comment, masaya na po ako. Maraming salamat po. Tara at simulan na natin. Ano ba naman yan, Robby? Bakit na naman ba, Sandra? Umaga ka nang nakauwi. Hindi pa man lang nagiinit yung puwet mo sa kama, ni hindi mo man lang ako pinagbibigyan. Aalis ka na naman? Sandra, parte ito ng trabaho ko. Baka nakakalimutan mo. Nagkakilala tayo, pulis na ako. At bago tayo magpakasal, napag-usapan na natin yung mga bagay-bagay na yan na handa kang maghintay sa akin. Oo nga, Robby. Pero nakakainis. Wala ka bang day off man lang? Sandra, ang isang pulis, makinig kang maigi. Kahit nasa bahay natutulog, pulis pa rin. Kailangan mo pa rin tuparin yung sinumpaan mong tungkulin. Alam ko naman yon. Bakit ikaw pa? Sandra, pinagkakatiwalaan ako ni Hepe. Malay mo, pagkatapos nito, ma-promote na ako. Ma-promote? 10 taong ka na sa serbisyo. Corporal ka pa rin. Kaya nga siguro palaging ako ang pinupukol ni Hepe. Kasi nga, gusto niyang ma-promote na ako. Ang hirap naman kasi dyan sa departamento nyo. Palakasan. Hindi totoo yun. Huwag mo ngang sinasabi yan, Sandra. Sige na. Alis na ako. Pakis na. Doon ka kumis sa kabit mo. Ano ba naman yan? Anong kabit ang sinasabi mo? Wala akong kabit, Sandra. Ewan ko lang Robby. Pakawari ko, hindi na trabaho yung pinupuntahan mo eh. Para bang meron ka talagang babae. Uuwi ka rito saglit lang. Magkakape, kakain, alis, ni hindi mo nga ako mapagbigyan. O sige, ganito, Sandra. Palagay ko yun lang naman ang pinagpuputok ng butsi mo eh. Halika doon tayo sa kwarto. Ay hindi, wag na, ayoko. Sige na. Pumunta ka na dyan sa trabaho mo. Okay. Alis na ako. Mag-iingat kayo ng mga bata, ha? Ikaw ang mag-iingat sa kabit mo. Good morning, sir. Good morning. Sir, nandyan po ba si Hepe? Nandun sa loob. Mainit ang ulo. Ha? Bakit? Punta mo na lang. Tagal mo raw dumating eh. Sige o, sir. Pasok! Sir! Good morning, sir. Oh, anong maganda sa morning? Maupo ka dyan, Robby. Yes, sir. Kaya kita pinatawag kahit na nakauwi ka na. Kasi alam mo naman naka-alert tayo. Naintindihan ko ho, sir. Sir, may balita na ho ba ron sa dalawang lalaking tinutugis natin? Meron. Ang bali-balita, gumawi sila sa baryo ng San Fernando. Robby, ikaw ang inaasahan kong makakahuli sa dalawang yun. Dalin mo sila rito sa presinto. Para naman mawala yung galit ng matandang nagwawala rito ng isang araw. San Fernando? Saan gawi yun, sir? Sa kabilang bayan. At bali-balita, diyan sa kabilang bayan matatagpuan yung taong tinatawag na Uncle Sam. Oh, ano hong kinalaman ni Uncle Sam doon sa dalawa na yun? Simple lang, Robby. Ayon dito sa ating intel, yang si Uncle Sam tumatanggap ng mga taong takas sa batas. Mag-imbestiga kayo ng palihim. Magsama ka ng kabady mo si Robles. At kapag napatunayan yung yang si Uncle Sam ay talagang tumatanggap ng mga taong takas sa batas, arestuhin nyo. Sir, wala po tayong warrant. Basta arestuhin nyo. Madali na lang gawa ng script yan. Yung mga ganyang klase ng tao, hindi na dapat pang nagtatagal.
Sige ho, sir. O lumakad ka na. Puntahan mo si Robles. Siguradong naninigarilyo na naman yun sa likod. Yes, sir. Si Robbie at si Robles ang naatasan na pumunta sa sinasabing baryo ng San Fernando. Hirap naman kasi kay Hepe. Kapag ganitong sitwasyon, palaging tayo pinapadala, Robbie. Pero kung ako tatanungin, okay lang kasi parte yun ng trabaho natin. Kaya lang, ikaw ang iniisip ko, Robbie. Ang tagal mo na sa serbisyo. Yan pa rin ang ranggo mo. Sir Robles, okay lang yun. Ang importante sa akin, kahit saan tayo mapadpad, pulis pa rin tayo at tumutupad ng tungkulin. Alam mo naman, nasa oras magbaba ng utos ang taas, wala tayong karapatan magtanong. Wala tayong karapatan na kumontra. Kung may bulilyaso man, importante ginawa natin yung trabaho natin bilang isang pulis. Hindi ba, Sir Robles? Siya nga pala, Robbie. Medyo maselan tong mission nating dalawa. Huwag mo na akong tatawagin pang Sir Robles. Tony na lang para hindi mahalata. Sige sir, huwag din sir. Tony, okay? Sige Tony, malayo pa ba? Medyo malayo pa naman. Ipapakita natin diyan kay Hepe na hindi tayo patulog-tulog sa trabaho. Bibigyan kita ng araw. Hindi tatagal ng 3 araw to. At kapag napatunayan natin yang si Uncle Sam, talagang tumatanggap ng mga taong takas sa batas. Katulad ng order sa ni Hepe. Arestuhin natin. Siya na bahala gumawa ng script. Alam mo naman yang si Hepe, may initin ng ulo niyan sa mga taong gumagawa ng masama kasi straight cop yan eh. Ganun na nga, Tony. Nang makarating sila sa sinasabing bahay ni Uncle Sam, nandun pa pala yon sa pinakalikod, tapos napapaligiran ng maraming puno. May malawak na bakod na barbed-wire, tapos sa harapan ay merong malaking karinderya. Good morning, sir. Kakain po sila? Good morning. Parang ang sasarap ng paninda nyo ah. Opo naman. Si Uncle Sam nagluto niyan. Talaga? O Tony, order ka na. Miss, parang kursunad ako yung dinuguan. Dinuguan? Tony? Kumakain ka pala nun? Siyempre, tao tayo eh. Kaya kumakain tayo nun. Miss, sige na. Bigyan mo siya ng dinuguan tsaka 4 na platong kanin. 4 na basong kanin. Ikaw naman, Robbie. Ginagawa mo naman akong malakas kumain. Hindi naman masyadong malaki yung tiyan ko. Yan kasi ang hirap sa'yo, Tony. Kulang ka na sa exercise. Baka isang araw, bigla ka na lang himatayin dyan. Mga sir, andun na po sa mesa nyo yung order nyo. Salamat. Robbie nga pala, Robbie. Naku, nakakahiya naman. First time may nakipagkilala sa akin. Ha? Bakit naman? Ang ganda-ganda mo eh. Huwag mo sabihin wala kang kasintahan. Uy, Robbie, halika na rito. Nandyan na. Parang ang sarap ng luto nila, no? Kaya nga eh. Parang feeling ko mura lang to. Di ba, miss? Mura lang po yan. Tsaka ayon po kay Uncle Sam, pagka bagong mukha na customer, libre na raw kahit gaano pa karaming kainin nyo. Talaga? Oo, di ka ba naniniwala? Naniniwala siyempre pero... Miss, asan ba dyan si Uncle Sam? Gusto ko sana siyang batiin kasi parang napakasarap ng luto niya tsaka kita namang successful itong business niya dahil ang dami-daming taong kumakain, di ba? Mamaya mo na hanapin yun, Robbie. Kumain muna tayo. Okay, sige. Pagkatapos kumain ng dalawa, doon lang nila napansin
na yung natirang laman sa mangkok ay para bang gumagalaw. Diyos ko! Teka, miss, bakit gumagalaw to? Ano po? Kanina gumagalaw yung laman. Totoo, miss. Nakita ko rin. Ano? Imposible naman, luto na yan eh. Paano gagalaw yan? Tawagin mo nga may-ari. Sige na, miss, tawagin mo na. Yes sir. Tama. Ayun na si Uncle Sam. Uncle Sam! Ano yan? May complaint po rito. Sige, dyan na ako. Good morning mga sir. Ay, may complaint daw kayo. Bakit ba? Itong kinakain namin, gumagalaw yung karne. Lumang tugtugin na yan mga sir. Baka naman wala lang kayong pambayad. Huwag kayong mag-alala. Dahil bagong mukha lang naman kayo rito, hindi ko kayo pagbabayarin, pero huwag nyo naman sanang sirain ang aking negosyo. Ang daming taong kumakain. Hindi namin sinisiraan. Totoo yung nakita namin ni Robby. Talagang gumagalaw yung isang pirasong karni kanina. Sir, paano naman gagalaw yun eh? Patay na yung karni ng baboy na yan. Sige nga, baka naman kasi namamalik mata lang kayong dalawa. Lalo na ito si Sir Robby. Parang wala pang tulog. Sino ba sa inyo nakakita? Ako ho, Uncle Sam. Ganun ba? Kulang ka lang sa tulog, Robby. Tignan mo yung mata mo. Palagay ko nga, Tony, namalik mata lang tayong dalawa. Parehas nga naman tayong wala pang tulog. Siguro nga. Sige, ganito na lang. Papauwian ko na lang kayo ng kinain nyo at pagmasdan nyo maghapon kung gagalaw ba yung karne. Naku, hindi na po, Uncle Sam. Pasensya na po. Tara na, Tony. Sige ho. Uncle Sam. Willie, bakit ka lumabas? Uncle Sam, narinig ko kasi nagrereklamo yata sa luto ko yung dalawang lalaki. Hindi. Okay na. Pumasok ka ron sa loob. Naku, Brad. Masyado kang matapang. Bakit naman dala mo pa yung tadtaran mo ng karne? Narinig ko eh. Kung may reklamo kayo, dumiretso kayo sa akin ha. Hindi yung sisigaw pa kayo dyan sa mesa. Ang dami-daming taong nakakarinig. Baka mamaya masira tong karinderya ni Uncle Sam. Naku, hindi naman. ang totoo niyan, namalikmata lang kami. Tignan mo naman kasi yung mata ko. Di ba Tony? Oo. Brad, pasensya ka na kasi wala pa kaming tulog eh. Ganun ba? Akala ko talagang nagko-complain kayo eh. Brad, bakit mo naman binunot yung tagtaran mo? Uncle Sam, pigilin mo naman tong kasama mo, parang wala rin tulog eh. Parang wala sa katinuan. Baka mamaya bigla kaming tagain yan. Willie, sige na. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo ron sa kusina. Pasalamat kayong dalawa ha. Pasalamat talaga kayo. Uncle Sam, pupunta na po kami. Tara na, Robby. Sige, Tony. Sige, balik kayo kapag meron kayong oras ha. Pero sa susunod, may bayad na yan. Okay lang po, sige po. Habang naglalakad yung dalawa papalayo sa karinderya ni Uncle Sam, may isang matandang lalaking tumawag sa kanila. Mga sir, tulungan niyo ho ako, mga sir. Bakit ho? May patay doon. Saan gawin yun? Doon. Dalan mo, Robby. Puntahan natin. Pagpunta nila roon, nakakita sila ng lalaking nakasabit ang bangkay. Kalunos-lunos ang sinapit nito. Robby, rumadyo ka sa stasyon. Baka kailangan ng investigador. Sige, Tony. Pero hindi sila pwedeng magpahalata na sila'y mga pulis. Kaya't nang dumating ang mga investigador, umalis na rin sila nung oras na yon. Kinakailangan kasi nilang hanapin yung dalawang taong nawawala.
Teka sandali lang, Robby. Wala ka bang napansin dun sa lalaking bumunot ng itak kanina? Wala naman, bakit? Teka, hindi kaya't parang kamukha nun yung hinahanap natin eh. Ano? Malayo. Napakalayo. Kaya siguro hindi natin mamukaan kasi nga yung itsura ganun. Para bang hirap na hirap sa trabaho na hindi na natutulog eh. Palagay mo, hindi kaya siya yon? Yung height, oo. Yung katawan parang iba eh. Tapos yung buhok mahaba. Teka, akin na nga yung drawing skits. O, tignan mo. Malayong malayo dun sa may lalaking bumunot ng itak kanina. Palagay ko, puyat na puyat yung kakaluto. Sabagay, tama ka naman. Magpahinga muna tayo. Sumasakit yung tiyan ko eh. Habang sila'y namamahinga, bigla na lang napasuka si Tony. Tapos ang sinuka niya'y puro kanin na may halong tubig. Nausog mo yata ako, Robby. Ano? Sir naman, wala akong usog. Langiya. Baka yung Uncle Sam na yun ang nakausog sa'yo. Kasi yung titig niya sa atin kakaiba eh. Baka nga. Hindi nagtagal. Meron na namang nagtanong sa kanila. Hindi alintana sa lalaking yun na nagsusuka si Tony. Mga sir. Oh, teka. Ikaw yung bumunot ng itak kanina. Yabang mo ah. Ngayon mo kaya pakita yung tapang mo. Oh, sige. Ano ka? Mga sir. Oo, ako nga yun. Di nyo ba ako nahalata? Anong ibig mo sabihin? Oy. Bakit ba? Ano bang nakahalata ang sinasabi mo dyan, ha? Mga sir, tulungan niyo ako. Nagpapapansin lang ako, sir eh. Para magalit kayo. Para halungkatin niyo yung buong karinderya at bahay ni Uncle Sam. Mga sir, unang tingin ko pa lang sa inyo, mga otoridad kayo. Bakit? Sino ka ba? Sir, ako si Willie. Ako yung taong pumatay sa amo ko. Baka hinahanap niyo ako, sir. Sumusuko na ho ako. Mas gusto ko makulong kaysa dun pamanirahan sa bahay ni Uncle Sam. Mga sir. Sabi ko na nga ba ikaw yun eh. Halika, arestado ka. Sir. Sandali lang. Alam kong hindi lang ako ang pakay nyo rito. Alam kong si Uncle Sam. Oo, siguro naman. Meron kayong balita tungkol sa kanya. Mga sir, totoo. Sila yung pamilyang takbuhan ng takas sa batas. Sir, kapag marami nang nalalaman yung mga nakatira sa kanila, pinapatay nila tapos hinahain, sir. Ano? Anong hinahain? Yung kinain mong dinuguan. Tao yun! Walang iya ka. Huwag mo nga akong lokohin. Totoo yun. Ako pa yung tagatantad eh. Sir, huwag niyo muna akong hulihin. Ganito, bumalik kayo ron sa karinderya. O kaya naman magmanman. Huwag lang kayo magpapalata. Tapos pag malapit na kaming magsarado bandang nagdidilim, sisenyasan ko kayo. Doon kayo dumaan. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako tatakas. Magpapahuli ako. Basta hulihin niyo rin yan si Uncle Sam. Siya nga pala mga sir. Aswang si Uncle Sam. Tsaka yung asawa niya. Aswang din yun. Robby, tumawag ka kayo ng backup. Sir, huwag na sir. Baka maalarma sila. Kaya nilang tumakas pag ginusto nila. Mga sir, yung bang mga bala nyo'y may orasyon? Orasyon? Aanhin naman namin ng orasyon. Sir, baka hindi tumalab yan. Kasi nakikita ko eh. Sigurado ka? Oo, sir. O sige, ganito na lang. Bumalik ka na ron, baka mahalata ka pa. Magmamanman kami at aantayin namin ang signal mo. Sige ho, sir.
Sa loob ng maghapon na pagmamanman ni Robbie at ni Tony, wala naman silang nakitang kakaiba. Maliban lang doon sa isang kolong-kolong na nagbaba ng isang napakahabang styrofoam. Hindi nila alam kung ano ang laman nun. Willie! Uncle Sam, anong ginagawa mo dyan sa labas? Sarado na tayo. Uncle Sam, nagpapahangin lang po. Sigurado ka? Opo. Papasok na po. Nang mag-iba ang tono ni Uncle Sam, napansin yon ni Robbie at ni Tony na pag-isip-isip nilang para bang may katotohanan ng sinasabi ng baliw na lalaki. Tony, parang totoo nga. Tsaka napansin mo ba yung kolong-kolong kanina? Yung nagbaba ng mahabang styrofoam? Sa palagay ko, mga prosin na baboy lang laman nun. Hindi Tony. Palagay ko, tao yun. Sandali nga, Robbie. Naniniwala ka ba ron sa baliw na yon? Dapat nga inaresto na natin siya para naikulong na natin siya ngayon. Makinig ka sa akin, Sir Tony Robles. Oo, yun ang pakay natin, yung takas sa batas na yun. Pero nandito na rin tayo eh. Pagkakataon na to para maibulgar natin ang naitatago ni Uncle Sam at ni Auntie Esme. Kapag totoong tumatanggap nga sila ng mga taong takas sa batas at kinakarni nila, ano pa? Di hulihin na natin. Nandito na rin tayo, Sir Tony Robles. Meron ako naisip na paraan. Ano naman yon? Kung kinakailangan magpakilala tayo, gawin natin. O di na bulilyaso tayo. Siya nga pala, doon sa jeep natin. Meron akong dala doon. Palagay ko hindi marunong bumasa yung matanda na yun eh. Sabihin lang natin na meron tayong search warrant. Pakita mo lang yung papel na ganyan. Tapos huwag mong papabasa sa kanya. Kung mabasa man niya, palagay ko hindi niya maintindihan kasi English yun eh. Tsaka malabo na mata nun. Pagkakataon na natin to, Sir Tony. Ay nako. Sige na nga. Bandang 8:00 na ng gabi. Nandon pa rin yung dalawa at naka-standby. Maya-maya pa may lumabas na isang matandang babae. Sa palagay nila, yon yung tinatawag na Auntie Esme. May lumabas. Tony. Anong Tony? Sige na, Sir Tony. Okay. Manang. Ano yan? Kakain ho sana kami. Nako, sarado na kami. Hanggang nagdidilim lang ho kami. Ganun ho ba? Saan ho ba kayo pupunta at pusturang-pustura kayo? Ay ba syempre, tulog na yung asawa ko matanda. Naghahanap ako ng kalinga. Baka gusto nyong kayong dalawa na lang. Babayaran ko kayo. Ano? Manang naman. Yang tandaan nyong yan, naghahanap pa kayo ng init. Diyos ko. Bakit? Ayaw nyo ba? Sabihin nyo kung ayaw nyo. Ayoko. Ako gusto ko. Gusto mo? Pero gusto ko hindi tayo lalayo. Diyan lang din tayo sa loob ng bahay nyo. Kung pwede lang. Sige. Total tulog naman na yung asawa ko. Mamaya pang 12:00 babangon yun. Ano ka ba, Tony? Alam mo ba yung ginagawa mo? Tumahimik ka dyan, Robbie. Pagkakataon na natin to pumasok, mas gusto ko na to kaysa pumasok tayo at magpakita ng fake na warrant. Okay? Ano na? Sumunod ka na. Nandyan na ho. Nang dahil sa kakatihan ng matandang Esme, nakapasok sila sa loob ng karinderya. Doon daw kasi gagawin ang kabalbalan ng matandang yun. Bahala ka na dyan. Inuuhan mo eh. Walang problema sa akin to. Total, trabaho lang naman to eh. Tsaka hindi naman ako tanga para patulan siya. Siyempre ang gagawin ko lang, paiinitin ko lang siya tapos ikaw, Robbie, ikutin mo ang buong karinderya. Kapag nakakita ka ng kahina-hinala o kaya naman tunay ngang karne ng tao yun, katukin mo lang ako. Sigurado ka, hindi mo papatusin yung matandang yon, kadiri yun. Oo naman, kadiri talaga yun.
Pagpasok sa karinderya, meron palang isang maliit na kwarto doon kung saan dating pinaninirahan ng trabahador. Si Robbie naman nung oras na yon, pagala-gala ito sa loob ng malawak na karinderya. Hanggang sa nakita niya yung babaeng sumalubong sa kanila kaninang umaga. Mabuti na lang, yung babaeng yon ay para bang walang nakita. Di kaya niya ako nakita? Katakot tong misyon namin eh. Anong ginagawa mo rito? Teka, ikaw, anong ginagawa mo rito? Shh! Huwag ka maingay. Ha? Bakit? Alam ko pulis ka. Tulungan mo naman ako makalis dito. Kung naghahanap ka ng ebidensya, wala rito, nandun sa may bahay. Tuturo ko sa'yo kung saan nakahalambitin yung mga taong takas sa batas na pinatay ng mag-asawa. Hulihin nyo na sila. Yung kasama ko, nandyan sa loob ng kwarto. Pinapainit yung matandang Esme. Ano? Pinatulan niya yung matandang yun? Kadiri yun ah. Trabaho lang to. Sige, halika samahan mo ako. Pagdating nila sa kabilang bahay, dumiretso sila sa kusina. Tapos merong isang maliit na pintuan na kasya lang yung tao. Binuksan yon ng babae. Napakadilim, halos walang makita. Hanggang sa nakapanoon ni Robbie na isa pala yung hagdan. May basement pala ang bahay na yon. At habang papailalim sila ng papailalim, mas lalo nitong naaamoy ang nakakasulasok at nakakasukang amoy na ayon sa babae yun daw yung mga taong takas sa batas na tinanggap ng mag-asawang Uncle Sam at Auntie Esme. Pigilan mo. May dala ka bang flashlight? Meron. Sindihan mo ha, paano natin makikita? Ito na. Pagbukas ng flashlight ni Robbie, tumambad sa kanila yung 4 na lalaking wakwakan tiyan. Yung mga paa nila'y nakakalawit tapos nakapabaligtad. Halos bumaligtad ang sikmura niya sa kanyang nakita. Totoo. Yung mga hinahain nila purong mga tao. Ako, ang party ko lang doon ay taga-serve. Tapos yung si Willie, siya yung nagtatadtad at nagluluto. Kala ko yung matanda. Oo, assistant siya noon. Sir Robbie, hulihin nyo na siya pero mag-iingat kayo. Aswang ang mag-asawang yun. Ganun ba? Sige. Sinasabi ko na nga ba? Ha? Huwag kang lalapit. Puputokan kita. Akala mo siguro matatakot mo ko sa dala mong baril. Ganon? O di tignan natin. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ni Robbie. Pinatatamaan niya sa Uncle Sam na nakakatakot na ang itsura. Hindi man lang ito natinag, ni hindi man lang ito tinalaban. Hanggang sa tuluyan nang naubos ang bala ni Robbie. Ngayon, ano pang magagawa mo, Pulis Patola? At ikaw naman, hindi ko akalain na magtatraidor ka. Ngayong nagtraidor ka, isasama na rin kita sa ihahain bukas sa mga taong kakain. Tama na, Uncle Sam. Tapos na ako magsilbi sa'yo. May sasabihin ako sa'yo, Uncle Sam. Yung asawa mo, kasalukuyang binabayo ng kasama kong si Tony. Alam ko at hindi magpapabayo ang asawa ko. Magugulat ka na lang. Magkasama kayong ilalagay namin sa freezer. Ano? Bitiwan mo kung hayop kang matanda ka. Akala nyo siguro hindi namin alam ang pinaggagawa ninyo. Una pa lang alam naming mga pulis kayong nag-iimbestiga. Tony? Tulungan mo ako, Robbie.
Bit-bit ng matandang Esme si Robbie na nung mga oras na yon ay hindi makagulapay pero malakas pa rin para makasigaw. Binagsak nito si Tony sa harapan ni Robbie. Akmang pupulutin niya ito nang biglang humaba yung dila ng matandang babae. Nasa pulno ng kaliwang kamay ni Robbie. Walang hiya. Anong klaseng mga tao kayo? Hindi kami mga tao. Mga aswang kami. At yung pinakakain namin sa mga tao, yun ay magiging antanda na magiging aswang din sila balang araw. Ginagawa namin ang mga bagay na ito upang kumalat ang aming saling lahi at nang hindi kami maubos. Ganon? Kung ganon, mamamatay tayong sabay-sabay dito. Laking gulat ng lahat nang biglang maglabas ng granada si Robbie. Sinabihan niya yung dalawang aswang na subukan tumakbo dahil segundo lang ang bibilangin, puputok na yon kapag binitiwan niya. Sige, tumakbo kayo! Tignan natin! Bitiwan mo yan! Bitiwan mo yan! Hindi. Ganon Total nakakain din naman kami ng handa ninyo. Wala nang kwenta kung mabubuhay pa kami. Sama-sama na tayo rito. Ano? Sige! Bakit di ka makahakbang? Total, hindi ka rin naman tinatablan ng bale. Eh di, sama-sama na tayo rito ngayon. Ano? Hindi mo yan kayang gawin. Sigurado ako dyan. Mahal mo ang buhay mo. Alam ko yan. Hayop ka! Mamatay ka na! Ha? Yeah! Isang halipaw lang noon ni Willie na nanggaling sa likod. Naputol ang ulo ni Uncle Sam. At sumunod na paghalipaw nito, si Auntie Esme naman ang tinamaan sa dibdib. Tumagas ang dugo nito. Tinangkapan nitong tumakas pero hinabol siya nang galit na si Willie. Nagsisisigaw ito sa labas hanggang sa inabutan niya sa malaking puno si Auntie Esme at doon wala itong awang. Pinagtataga ang matandang babae. Patawarin niyo po ako! Tama na yan. Nagawa mo na yung dapat mong gawin. Sir, ito aaminin ko nga ako ang pumatay. Pero yung dati naming amo, hindi ako ang pumatay. Pinagbibintangan lang ako, sir. Tulungan niyo naman ako, sir. Oo, aminin ko talagang pinatay ko tong dalawang aswang na ito. Pero yung matandang amo namin noon, hindi, sir. Halika na, tumayo ka na dyan. Sir Tony, tumawag ka na ba ng backup? Oo, paparating na sila. Kakaawa naman to. Malalaman natin kung talaga bang meron siyang kasalanan. Ikukonsidera natin na tayong pumatay rito sa dalawang matanda na to. Para hindi na yan madagdag pa sa kaso niya. Kasi kahit na ano mangyari, kahit na ano mang isipin natin, nakatulong din sa atin ang taon to. Sige, Sir Tony. Pagkatapos ng pangyayaring yun, ang iniisip ngayon ni Robbie at ni Tony, yung sinabi ng mag-asawang aswang. Paano nga kung totoong may sangkap para maging aswang din ng mga taong nakakain nun? Kaya nga't nakikiramdam si Robbie at si Tony sa kanilang sarili. Baka kasi isang gabi magulat na lang sila na maging aswang din sila. O bakit? Wala. Bakit wala? Ano bang nangyayari sa'yo ha, Robbie? Gabi-gabi, napapansin ko para kang di ka makatulog. Naisip mo ba yung nangyari? Oo. Meron kasing sinabi yung mag-asawang matanda na yun, na lahat ng nakakain ng paninda nila sa karinderya pwedeng maging aswang. Ano? Natatakot ako. Baka mamaya magkatotoo. Ang hirap ng sitwasyon.
Naku, kung magpatingin ka na kaya sa doktor. Ano ka ba naman? Doktor? Hindi naman pang doktor to eh. Saan? Anong gamot dyan, Robby? Hindi ko alam. Siguro sa mga albularyo. Albularyo? Hindi naman totoo mga albularyo. Pero totoo yung aswang. Kami mismo ang nakasaksi ni Sir Tony. Pag naging aswang ako, baliwala ang lahat ng to. Yung dagdagwit sa braso ko. Sige, ganito. Ihingi tayo ng tulong. Kanino naman? Derun sa papa ko. Huh? Ayoko. Mata pobre yun eh. Kinabukasan pag-out noon ni Robby, wala siyang nagawa ng bitbitin siya ng asawa niya papunta sa bahay ng biyanan. Tiyempong nagiinom ang tatay niyang matanda. Pa? Ikaw pala. Teka, narito pala yung magaling na manugang kong lesh pupulesh. Magandang gabi po, pa. No, magandang gabi. Teka na, paano ka? Bakit maputla ka? May iniisip lang po. Katulad ng ano? Pa, tatapatin ko na ho kayo. Nakakain po kami ng hinanda ng aswang. Ganun ba? Ano? Aswang? Opo. Diyos ko naman Sige, magpapatawag ako ng albularyo. Pa? Pati ba naman kayo naniniwala kayo sa albularyo? Siya nga pala. Si Sir Tony. Di raw pumasok kanina. Nag-aalala ako, baka mamaya siya yung naging unang aswang eh. Sige, ganito. Lalabas muna ako. Diyan lang kayo. Nagulat sila dahil yung benanyang matanda nagtatatakbo pabalik sa bahay. Ayon dito, nakasalubong daw siya ng isang lalaking mataba na merong balahibo sa muka. Tinanong daw siya noon kung nandun daw ba si Robby sa bahay niya. Ano? Matabang may balahibo sa muka? Kilala ka eh. Tapo. Robby! Teka, si Sir Tony yun. Pagbukas ng pinto, halos hindi niya makilala si Sir Tony kasi nga may balahibo na ito sa muka. Para bang balbas na kumalat na sa buong muka maliban lang sa ilong at sa mata. Robby, totoo nga, Robby. Anong gagawin ko? Kunin mo yung baril. Patayin mo na ako, Robby. Patayin mo na ako. Hindi, Sir Tony. Hahanap tayo ng albularyo. Walang iya. Yung pala kasamahan mong pulis na mataba. Sige, dyan lang kayo. Maghahanap tayo ng paraan. Kung sino-sino ang pumunta sa bahay ng biyanan niya. Kumuha pa sila ng espiritista. Kumuha din ng pare pero walang nangyari. At nung mga oras na yon, yung dalawa parehas ng nakakaramdam ng kakaiba. Ayon noon kay Robby, para ba siyang naglalaway at gustong gusto niya ng hilaw na laman. Hindi nagtagal. Silang dalaway nagwawala na sa loob ng kwarto at gusto na nilang makatakas doon para kumain ng hilaw na laman. Anong gagawin natin? Inaantay ko pa yung albularyo manggagaling dyan sa gitnang Luzon. Baka mapano silang dalawa. Nandito yung mga baril nila. Nung mga oras na yun, alam pa rin nilang dalawang ginagawa nila. Pero hindi nila mapigilan ng sarili nila sa pagkilos ng hindi maganda. Pilit nilang sinisira ang bintanang bakal pero nabasag na nila yung salamin. Mabuti na lang dahil gabi na noon at walang nakakita at nakarinig. At mabuti na lang din yung bahay ng biyanan ni Robby nakabukod sa karamihan. Kaya kahit makagawa ng krimen, tsak na walang makakarinig. Kinabukasan na dumating ang nasabing albularyo na galing pa sa gitnang Luzon. Si Canole po yon, mga kaibigan. Nang tanungin niya ang matandang lalaki kung nasaan yung dalawa. Sabi nito nandun daw sa kwarto, na nung mga oras na yon tahimik na. Natahimik. Hindi ko alam. Basta nung pumasok ka rito. Sa palagay ko po nararamdaman nilang nandito na ako. Huwag kayo mag-alala.
ibabalik natin sila sa dati. Huwag kayong papasok. Akong bahala sa dalawang to. Pumasok si Canole sa loob at nang makita siya ni Robbie at ni Tony, pinagtulungan siyang dambahin. Pero nadampot ni Canole ang leeg ng dalawa kaya't sinaldak sila parehas sa tiles. Kasabay noon ang pag-usal ng pamako kaya hindi basta nakakilos yung dalawa. Hindi ka na makakatayo dyan. Tatanggalin ko na ang pagiging aswang mo. Sa pamamagitan ng pamako hindi sila makakilos at nang ibuka ni Canole ang kanilang mga bibig, agad niyang hinulugan yon ng makapangyarihang langis na merong nakalagay na mutya mula sa halamang Javier. Habang ganon ang sitwasyon, nagwawala yung dalawa tapos unti-unti nang nagbabalik sa dati ang tunay nilang itsura. Nang bumalik na yung dati nilang itsura, pinapasok na ni Canole ang matanda tapos yung babae. Doon nakita nilang okay na yung dalawa. Magpasalamat ho kayo dahil dadaan lang ako rito. Hindi ko kailangan magtagal dahil meron pa akong ibang lakad. Ikaw, sabihin mo sa akin, saan matatagpuan yung karinderya na yun? Sige ho, isusulat ko na lang. At pag dumaan ako ron, kapag nakaramdam akong may nahawa ron, gagamutin ko rin ng mabilisan. Sige ho, salamat ho sa tulong nyo sa amin. Naku, wala yun. Ako dapat ang magpasalamat sa inyo kasi kayo yung tapat na nagsisilbi sa bayan. Sana abutin nyo yung mataas na ranggo. Pagkatapos isulat ni Sir Tony kung saan matatagpuan ang karinderya. Lumakad na roon si Canole tapos nakita niya yung karinderya sira-sira na. Para bang sinirang sadya ng mga tao. At doon nakakausap siya ng isang lokal. Ayon sa nakausap ni Canole, simula raw mamatay ang mag-asawang matanda doon. Lumabas daw ang galit ng mga taong madalas kumain sa kanila kasi halos sabay daw na naging aswang ang mga tao ron. Mabuti na lang dahil merong isang lalaki rin na tumindig upang gamutin ang mga taong naging aswang. Ngayon, palaisipan kay Canole kung sino ba ang taong yon. Ganun pa man meron din siyang kilala na mga taong kayang ibalik sa dati ang mga taong naging aswang.